Yun, palakpakan. Magandang araw mga pare. Ako nga pala si paring RJ at welcome dito sa channel ko. At kamusta kayong lahat? Kamusta kayong lahat? Palakpakan ulit. Yan, kamusta kayo mga kababayan dyan nasa abroad at nandito sa Pilipinas. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, please subscribe to my channel. At huwag mo na rin kalimutan mag-like tsaka mag-comment ha. I-comment mo dyan kahit anong gusto mo. I-bash nyo ako na i-bash, lalo na yung mga troll. Bahala kayo sa buhay nyo. Pag may oras ako, replyan ko kayo ha. Anyway, ito nga ang nasa thumbnail natin, ang title natin ay disqualification ng mga tulpo ay binasura. Yehey! Pero wala tayong pakialam sa ibang mga tulpo ha. Ang focus natin kay Ben ha. Ben tulpo tayo all the way. Si Erwin ay bala na siya dyan. Si Rapi bala siya. Pero tayo para sa atin si Mr. Ben Tulpo malupit talaga. Malupit. Palakpakan. Kasi unang-una dati pa lang natulong na. Matagal nang natulong yan. Siguro yung iba natulong din naman yung mga kapatid niya. Pero eto talagang si Ben Tulpo talagang nasa ground to eh. Ito yung talagang yung sumusugod sa sa field. You know, makikipag-anuhan talaga yan, makikipagsagutan talaga yan. Yung tumatak sa akin dyan, yung yung natandaan nyo yun, kung sino nakapanood ng mga pare, yung siga, yung nambaba na bata yata yun. Yung siga, talagang, bakit matumbasan sa? Diba? Alam nyo ba, kahit na yan, kahit yung kausap mo lang, ganyan talaga magsalita. Yung parang medyo slang. You know guys. Ganun yan. Akala nyo ba, arte-arte niya lang? Hindi, ganyan talaga siya magsalita. Yan talaga magsalita yan. Kaya natural sa kanya yung ganun. Hindi yan pa-sosyal. Ganun yan mga pare. Akala nyo ba? Akala kasi nung iba yung medyo parang style niya lang. Alam mo, karatista ako, yo. Hindi nyo ako madadaan sa mga ganyang bagay. Magalit sa atin yan. Nasa natin. Hindi naman, idol natin yan. Sobrang idol na Bitag. Nung pisa ng beat. Napanood ko yan, RPN 9 pa yata yun. Hindi ko matanda. Tapos lumipat sila ng 13. Kasi nawala yun sa 9. Lumipat sila ng 13. Yun, inaabangan ko yan. Lalo sa madaling araw, pag di ka makatulog, yung mga replay nila. Ang lupit. Talaga namang yung storytelling eh. Pumunta ang Bitag mismo ang inyong likod ay pumunta mismo sa ganyan. Lupit niya. Anyway, itong ang issue na to is meron kasi yung si Virgilio yung tumatakbo dun sa kalimutan ko eh. Basta second district basta kalaban niya yung kapatid nitong kapatid nito si Ram Tulpo. Parang wala kasi siyang pag-asang manalo. Kaya nag-file siya ng disqualification about nga dito sa mga tulpo. At yung nakapaloob nga doon is yung political dynasty nga. Tsaka ewan ko ha, bakit matagal na yung mga tulpo na yan na yung mga nandiyan yung mga tumatakbo Hindi pa tong mga magkakapatid na to. Hindi pa tong Trinjo. Wala pa yan nun. Pero bakit hindi nyo pinasa dati yan? Hindi kayo nag-file ng ganyan. Kung kailan tatakbo tong si Ben, tsaka kayo nagaganyan. Tsaka isa pa, hindi yan mapoproseso kasi kailangan nga ng enabling law para matupad yung na yan. Malabo nga yung batas natin eh. Pero at least pabor siya dun sa anti-political dynasty. Palakpakan tayo dun.
Di lang natin alam kung saan ba sakop nung ano na yun, yung batas na yun, kung matutupad yun. Kung sa ano lang ba, city lang ba o sa pero ang mga ano, ang unang tututol diyan yung ano, yung mga kongresistang baka buhayan. Kasi mga kamag-anak nila. Si pinsan, si ano, si pamangkin, si tito, si tita, mga ano na yan, mga kapagkakasama na yan. Pero ang magandang ito mga pare, ito ang maganda sa political dynasty. Nagtutuloy-tuloy yung ano, nagtutuloy-tuloy yung proyekto ng ano, proyekto ng isang masabi natin na pamilya na yon. So hindi napuputol, hindi kagaya pag ibang umupo, syempre proyekto ng dati yon puputulin para hindi magamit sa susunod na pagtakbo. Pwedeng ganun, 'di ba? So ang maganda sa political dynasty, tuloy-tuloy yung proyekto kaya gumaganda yung bayan. Ang problema naman pag mga sablay ang mga nakaupo tas political dynasty nandun na lahat ng pamilya. Pero sablay sila, puro lang kurakot, yun ang problema natin. Meron yan. Tignan natin yung good and bad side ng political dynasty na yan. Dapat ganun lagi tayo. Balance ba? Anyway, tuloy natin, play natin tong video na to. Ang dami ko nang daldal no? Oops, asan na yun? Yun. Dahil kulang ng dokumento ay binasura ng COMELEC Division Level ang disqualification case laban sa 5 tulfo na tumatakbo sa bilang Pilipino 2025. Pero pwede pa naman daw yang iapila ng mga petitioner o di kaya ay maghain ulit ng bagong reklamo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Ibinasura ng COMELEC First Division ang petisyon para i-disqualify ang magkakaanak na tulfo na tatakbo sa darating na bilang Pilipino. Tsaka bakit tulpo lang kasi? Dapat, in general dapat 2025. Kabilang sa inireklamo, magkapatid na Erwin at Ben Tulfo na tumatakbo sa pagkasenador at dating Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo na first nominee ng Turismo Party List. Marami na yung mga congressman na yan na yan, dati pa yan di ba? Yung dapat dati nyo pa inano yan. Dahil nga hindi manalo-nalo yung kalaban nito, ito yung nasa baba si Ram. Talagang gagawa siya ng paraan para nga baka naman meron pang mas malawak na Napalagay nyo, may naisip ko lang. Baka kasi pag umupo tong mga tulpo na to, medyo, alam mo yon. Kasi syempre, mag-isa lang si dun Ito lang, naisip ko lang naman ito naisip ko lang. Syempre, mag-isa lang si Rapi sa Senado pag umupo tong 2 tulpo na to, nakapasok. Di 3 na sila dun. Yari na ngayon yung mga Anyway, naisip ko lang naman yun. Wala naman tayong pakidyang kay Rapi. Dito tayo kay Sir Ben Tulfo, Dito tayo kay Ben Tulfo tayo Iyan ang para sa akin okay Hindi ko pa naman siya sabihin na natin na iboboto, pero para sa akin okay to. Consider natin to na iboto kasi kulang pa ng PDP laban, kulang pa ng 3 Sige. Ben Tulfo, mayroon pa tayong kulang na 2. Di ba? Palakpakan. Hindi ko naman kayo pinipilit na iboto tong si Ben Tulfo. Pero ito lang, pinapakita lang natin kung ano yung mga dapat na nalalaman natin. Na hindi porket sikat sila, kailangan na natin iboto Sa totoo lang, mas marami pa nagawa to kaysa sa mga nakaupo ngayon Diba? Ano nagawa nung iba dyan? Puro pa pa-chill lang. At least ito, may resibo na. Talagang may napatunayan na. Tumulong sa tao. Tsaka ang pagkakaalam ko, ayaw nito ng ayuda
hindi ko matandaan kung saan ko narinig yan eh. Parang ang inaano niya, pag nag-aayuda tayo, tinuturuan natin maging sama ng mga Pilipino. Kaya ganun yan. Hindi ko matandaan kung saan news ko na ano eh, o saan interview ko na nakita eh. Pero at least hindi siya, kung tutuusin, pwede siyang lumapit kay BBM, di ba? Malakas na yan pag kay BBM siya kasi suporta yung masusuportahan siya sa pagtakbo niya eh. Pero independent to mga pare mga barateros Independent yan. Ibig sabihin, wala siyang ano lang siya, gitna. Hindi siya sa Duterte o hindi siya sa Marcos, gitna lang siya. Mas okay tong. Ayaw niya ng awayan. Palakpakan. Ayaw niya ng mga pagtatalo sa politika. Pero siguro meron siya may mga pangako yan eh. Pero tignan natin sa mga susunod na kung ano yung mga plataforma niya. Sa ngayon, para sa akin, ito ang pinaka-okay na tulpo. Ngayon tuloy. Dawit din ng mag-ina ni Senator Raffy Tulfo na sina ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Pua Tulfo at Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo. Parehong re-electionist ang si Ralph pala. Ralph. ina. Galing Lead Ram. petitioner na si Atty. Virgilio Garcia, lahat daw sila Si Garcia. konektado kay Senator Raffy ay may tuturing ng political dynasty na labag sa saligang batas. Pero sa tatlong pahay ng utos ng COMELEC First Division, insufficient inform ang dahilan ng dismissal. Sa madaling sabi, may kulang sa attachment sa petisyon. Madali din kasi yata eh. Nagmamadali siguro yon si Virgilio Garcia. Para syempre pag na-disqualified, hindi umabot ng eleksyon ng botohan, sure win na siya. O baka medyo ewan ko parang naipapaisip ako eh kasi syempre lahat ng tumatakbo rin yung tumatakbo yung dalawang tulpo. Tapos may party list pa. Tapos yung siguro ewan ko, naisip ko lang hindi naman to sabihin natin na totoo. Naiisip ko lang naman. Baka ginagamit yan si Virgilio Garcia. Baka lang naman hindi umano. Baka Baka ginagamit yan si Virgilio Garcia para puntiryahin tong mga tulpo na to. Hindi natin alam kung sino yung pumupuntirya. Bakit nila pinupuntirya? Kasi alam nyo, malakas din naman talaga yung mga tulpo eh. Hindi natin may pagkakaila. Malalakas talaga yung mga yan. Syempre, lalong-lalo na sa taong bayan kasi nakikita ng mga Pilipino na talagang tumulong sila yung mga tulpo na yan eh. Talagang uma-action talaga sa kanila eh. Lalong-lalo na yan si Sir Ben Tulfo. Siguro kaya nakikita nila baka threat sa kanila. Kung sino man yung sila. Kaya naman siguro talagang tinatarget nila. Bukod kay BP Sara, ito pa ang isang tinatarget. Lumaban naman kayo ng patas. Ba di naman kayo inaano? Lumaban lang kayo ng patas. Natatakot siguro. Baka kasi medyo malakas to mga to. Ang dinig ko lang naman Pero hindi to confirm lang, usap-usapan lang. Baka daw ang mga may tumakbo sa Tulfo sa pagka-presidente o vice-presidente. Ngayon, baka nga naman kasi sabihin na natin, Tulfo, tas BP Sara. Pag tumakbo si BP Sara ng presidente, sure win yan, di ba? Hindi kaya nung isang diyan na si BP Sara, hindi niya nasira. Pagdating ng 2028, baka tumakbo siya ng vice president ngayon. Pagtakbo niya ng vice president, makakalaban niya si Tulfo. Di katapusan niya na, wala talaga siyang kakainin. Wala talaga siyang mapapala.
'Di ba? Ano lang 'to, isip-isip ko lang naman 'to, ha. Ito ay ano lang, naiisip ko lang, baka lang naman, baka. Kasi unang-una, dapat noon pa 'yan, nung ano pa 'yan, dati pa 'yan, na magpasa ng disqualification. Bakit ngayon lang nila pinupush? Kasi ang mga tulpo, lalong-lalo na yung 2 tulpo, tumatakbo na sa Senado. Baka merong gustong pumigil sa... Hindi naman magkakapareho yung mga yan ng syempre, magkakapatid nga, nag-aaway-aaway din yan, Kami nga magkakapatid, nag-aaway din, Syempre yung mga yan, hindi yan pare-pareho ng thinking. Merong maayos dyan. Pero ang pinaka masasabi kong maayos dyan, si Ben Tulpo. Yung iba, bahala na kayo. Anyway, tuloy. Paano mo sasabihin na kandidato yung isang kandidato kung di naman pala in-attach ang certificate of candidacy? We cannot... Pero okay, para sa akin, ito binabanatan din natin to si Sir George. Pero kudos naman sa kanila, sa Comelec, okay pa rin naman, kahit papaano. May patas pa rin sila. Take judicial notice ng mga ganung bagay. Kinakailangan nyo na ikasama sa allegation. The purpose of technicalities is not in order to imperil yung justice, but in order to ensure na may fairness, due process, and at the same time, orderliness in the courts. Pero ang tanong ng ilang kritiko, hindi ba't may kopya naman ng COMELEC ng COC ng mga tumatakbo? Tama po yun, pero napakadali rin po sana sa petitioner na kumuha ng mga certified true copy. Kasi nga po, we cannot always Baka tinamad, sir. assume. Baka pwede na yan, bisa natin. Kasi kailangan na natin mapadisqualify yung mga tulpo na yan. Para... Kasi hindi ako mananalo kay Ralph, di ba? Pag natanggal na si Ralph, pag na-disqualify na yun, syempre naman, wala akong kalaban. Automatic siya na yun. Presume. Bukod sa kulang na attachment, lumalabas din daw na hindi nabigyan ng sapat na notice o kopya ng reklamo Ito pa isa. o mga tulfo bago sampa ng disqualification. Alam nyo kasi ang sa yan, ito lang na ko lang. Pag ka daw ng sabihin na natin sa kaso, kailangan bago ka mag-aabiso ka muna doon. Hindi pwedeng yung ikaw lang nakakaalam. Kasi kailangan alam din ng kabilang kampo na kinasuhan mo sila. Hindi po pwede yung sa'yo lang, ay bahala na yun. Basta nagkaso na ako. Hindi, parang kailangan mo rin silang i-advise hindi nga daw pinaalam sa mga tulpo. Hindi nga walang kaalam-alam. Siguro narinig lang ng mga tulpo yan, pero wala sila na re-receive na notice o yung galing Comelec na ganito. Hindi ko alam kung saan magagaling yun. Kung doon kay Virgilio Garcia ba yan? Kaya isa pa daw yun sa dahilan kung bakit nabasura yan. Minamadali. Siguro pwedeng lang, nagganyan-ganyan lang para masira yung pangalan ni Ralph. Pwedeng ganun. Pwede rin ganun yan para mabahiran lang ng Alam mo yun? Alam mo ngayon, mainit ang tao ngayon sa eleksyon kasi gutom na nga Siyempre, pag hindi sila okay doon, talagang ito yan. Bigyan ko kayo ayuda, ako na. Kagaya yung isa dyan sa Laguna, tumatakbong gobernador. Nako. Takbong gobernador. Pagbibigay ako. Pero pag kami nanalo, triple, wow. Kunin nyo mga pare natin sa Laguna, mga baratero sa Laguna. Kunin nyo yung pera ibibigay niya ni Don Fernandez. Pero huwag nyo iboto, ha? Kunin nyo lang.
Dahil dito, hindi na tinalakay ng COMELEC ang merito ng kaso. E di pahiya ngayon to si si Virgilio. Pahiya ka ngayon. Pero pwede pa naman daw magpasa ulit. Sabi ng COMELEC, pwede pa naman daw i-apela Ayan, ang dismiss na petisyon sa COMELEC and Bank. Pwede nga rin daw mag-file ng panibagong reklamo ng disqualification, lalo kung technicalities lang naman ang naging problema. Nagpasalamat naman si Congressman Erwin Tulfo sa pagkakadismiss sa petisyon. Anya, patunay ito ng integridad ng halalan at ng kahalagahan ng pagsunod sa tamang proseso. Okay pa rin. Tiwala rin daw siya sa paninindigan sa kalayaan at pagiging patas ng COMELEC. Sa susunod na linggo, posible namang desisyonan ng COMELEC First Division ang isa pang disqualification case laban kay Erwin Tulfo. Kaugnay pa rin sa paglabag sa political dynasty at sa kanyang libel conviction. Nagbabalita mula sa... Dyan sa part na yan, hindi na tayo, wala na akong pakialam dyan. At ito wag, kung kayo, ewan ko mga pare para sa akin si Erwin, hindi ko naman hindi ko boboto yan. Ay, boboto kong Tulfo, ito kahit naman hindi ko rin binoto yan si si Rapi. Hindi natin binoto yan, pero okay naman yung programa niya kasi nakahingi tayong tulong. Doon sa doon sa may utang sa akin. Pinatulpo namin kasi hindi nagpaparamdam Nung sa barangay, bayad sila Tulpo lang kailangan nyo. Anyway, maganda naman yung mga ganong bagay. Okay naman yun. Pero kung sabaga sa tulong, si Sir Ben kasi medyo matagal nang tumutulong yan. Alam nyo, matanda na yan. May edad na yan. Parang, ewan ko, kung di ako nagkakamali, teka, i-search ko hanapin ko lang Ben Tulfo age. Tingnan natin mag-ano na yan, magsi-70 na yan Magsi-70 na, malakas pa. Tapos, guwapings, pag nakita sa personal, guwapings. Para yang kilala nyo ba si Iron Man? Si Tony Stark. Parang ganun yung datingan yan. Ganun yan. So, ayan ang natin. At least itong COMELEC, kahit papaano naman, ay patas pa rin. Patas pa rin naman sa, nila. Hindi nila pinush yung, na yan. Kasi nga naman daw, kulang. Pwede pa naman daw magpasa. Virgilio Garcia, sir. Mag-submit ka daw ulit. Pero kung itong ko lang sa inyo mga kababayan, lagi kong sinasabi sa inyo, isipin natin kung sino yung mga dapat nating iboto o yung mga politiko na pwedeng maging senador o pwedeng maglingkod sa bayan. Huwag lang tayo makinig dun sa mga sabi-sabi, sa mga ayuda na yan. Lalo yung mga ayuda, pag inayudahan kayo, ay naku, bahala kayo dyan. Alam nyo na kung saan galing yan. Alam nyo, nagre-reklamo nga yung mga talagang ng buwis nagbabayad ng tax Kami nagbabayad ng tax tapos yung mga hindi naman doon sa kanila napupunta sa mga mahihirap. Paano? Doon kasi kinukuha yung boto nila. 'Di ba? Tapos eto pang isa. Yung mga pa-chill-chill lang na Pilipino, hindi naman lahat pero yung ibang pa-chill-chill lang, yung walang ayaw magtrabaho, yung mga tamad, yun pa yung merong nakukuha. Samantalang yung mga vendor, yung mga nagtitinda dun sa mga bangketa, talagang kinukuha nyo yung yung paninda Ewan ko sa inyo. Nagtatrabaho ng marangal yung mga yon, tapos kayong mga doon sa mga mahihirap, yung mga talagang patamad-tamad lang.
Meron namang mahihirap na masipag Hindi naman sinabing pag mahirap, tamad Yung mga patamad-tamad, pa-chill-chill lang sa buhay, doon na pupunta yung mga mga ayu-ayuda na yan. Samantalang yung mga nagtatrabaho ng marangal, kinukuha nyo yung yung mga paninda nila. Paano ba naman paalisin nyo na lang na maayos? Eto. Sige, sabihin na natin na lagyan nyo sila ng lugar. Nagtitinda ng maayos yung mga... Ewan ko sa inyo kung paano nyo gagawin yan kasi kayo dapat ang gumawa niyan Diba? Mag-isip kayo kung paano. Ano pang ginagawa nyo sa ano pang yung mga... Ano pang ginagawa nyo sa... Ba't kayo ba't kayo mga nakaupo kung wala kayong gagawin? Diba? Anong ginagawa nyo dyan sa public service nga ang tawag sa inyo, public servant Gumawa kayo ng sige, sabihin na nating ordinansa sa unang-una sa lugar, 'di ba? Maglagay kayo ng ganito lang, dito lang kayo pwedeng magtinda o dito lang kayo o may oras na pwede kayo magtinda o ganun yung hanggang dito lang kayo, hindi kayo pwedeng lumagpas. Ganun lang. Sabihin na natin na na humingi tayo ng ng tong parang pero lang, sabihin na natin 10 piso, 5 piso, ganun. Yung iba kasi hiningi 100 para dun naman sa mga maglilinis ng kalsada yon. Diba? Dun sa mga nagwawalis, ang kumukuha ng basura, doon naman napupunta dapat yung mga tong na binibigay ng mga ng mga vendors. Kaya dapat yung mga vendors ang bigyan ng ayuda, hindi yung mga pa-chill-chill lang. Tingnan nyo, bibihira ang mga vendors na napunta dyan sa mga sa mga ayu-ayuda na yan. Yung iba ka nagtitinda pa doon sa labas pag nakarinig nila na may So dapat yun sa palagay ko lang yun yung dapat yung mga dapat tinututukan natin na sila nagsisikap Yung ibang patamad-tamad. Anyway, kung may mga tamad-tamad na dyan, kunin nyo pa rin yung ayuda Yung mga pa-chill-chill lang sa buhay, kung imbitahan kayo, kunin nyo pa rin. Tapos huwag nyo iboto para masaya. Anyway, maraming salamat mga pare. Hanggang dito na lang ating video at kita-kits po ulit tayo next time. Ingat po kayong lahat at God bless you all.